Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong episode natin, ang ating pag-uusapan ay mula na naman sa request ng isa nating tagapanood. Ang kahilingan niya, saan daw ba maswerteng lugar ng tahanan o opisina pwedeng ilagay ang wall clock upang makahatak ng swerte? Yan ang ating papaksain sa gabing ito. Pero bago tayo magpatuloy, mag-subscribe, pindutin yung button bell nang sa ganon lagi kayong maging updated. Paki-like na rin po ang video nang sa ganon, mapasaya naman po ninyo ang inyong lingkod. Ituloy na natin ang ating paksain. Pero bago yung wall clock, sisilipin muna natin yung tinatawag na fortune table. Kasi isa rin ito sa nire-request ng isa pa rin nating tagapanood. Sa totoo lang po, ang fortune table ay minsan na rin nating napag-uusapan. Pero mukhang hindi niya yata ito napapanood. Kaya naman doon sa mga hindi pa nakakaalam patungkol sa fortune table, pakinggan nyo ito. Ang isa sa mga interesanteng paraan ng pang-akit ng swerte ay magkaroon ng isang fortune table. Ang angkop na lokasyon nito ay isang sulok o nasa isang sulok na protektado ng isang matibay na dingding sa magkabilang gilid. Di rin naman na may nakatutok na ilaw o liwanag sa itaas nito. Sinasabi nila walang ilaw na nakatutok. Makukuha ang lubos na pakinabang mula sa fortune table kapag inilagay ito sa pinakamalayong lugar sa may pintuan. Malayong lugar doon sa pintuan. Ibig sabihin, hindi katabi ng pinto, mas malayo. Ilan sa mga bagay na maring ilagay sa ibabaw nito ay ang mga tinatawag na, yung iba gumagamit ng crystal balls, yung mga ordinaryong crystal balls na nabibili ninyo na gawang glass o crystal ball. O isang, yung iba naman naglalagay ng tinatawag nilang fortune brag. Makikita ninyo yan. Ito very common po yan. Yung iba naglalagay ng money cut. O yung iba naman naglalagay ng platito na may tsokolating gold coins. Pero ako, ina-advise ko sa inyo bukod dun sa crystal balls, fortune brag, money cut, ay gumamit na lamang kayo ng golden power stone sapagkat higit ito nakakaatak ng swerte sapagkat ito'y natural mula sa kalikasan, hindi gawa ng tao. Ituloy natin. Yung iba, mas mainam na maglagay ng isang maliit na platito na may lamang mga gold coins na tsokolate. Ito yung nabibili na tsokolate na parang coins na nakabalot na tipong coins nga pero gold naman yung balot niya. O iba pang bilog na gininto ang candy. O kaya yung mga candy na ang pinaka-wrapper niya kulay gold. Ano po? O kaya kahit anong candy pwede na yan, no?
Pero iwasang ilagay rito ang mga matinik na halaman. Dapat walang katabing matinik na halaman. Pwede kang maglagay ng isang halaman sa ibabaw o katabi ng fortune table o sa ibabaw nito ng isang money plant o yung tinatawag na money tree. Merong nabibili niyan. O yung patchira. Pwede kayong maglagay niyan doon. Pero wag kayong maglalagay ng matinik na halaman o may matutulis na dahon. Tiyakin na kapag nalanta na ang halaman, ay palitan agad ito ng sariwa. Maaring maglagay din sa katabi nito ng isang banga o yung base na may malapad na bibig na may nakalagay na ilang barya para umakit ng kayamanan. Yung base na maluwang yung bibig niya. Ibig sabihin ng bibig yung parang butas na doon sa ibabaw. Maaaring maglagay ng prosperity paintings sa likod ng fortune table. Kabilang ang mga larawan ng tanawin na magsasaka na umaani ng gintong butil, mangingisda na umahatak ng lambat na puno ng mga isda, mga sariwang pagkain at prutas, at magagandang bahay at halamanan. Yan, sa fortune table, sa likod ng pwede kayong maglagay ng mga ganong painting. Ang isang fortune table ay hahakot ng kayamanan sa pamamagitan ng pagpatatag ng chi enerhiya. Kaya huwag ilagay sa ibabaw o kalapit nito ang anumang bagay na maaaring magpakilos ng naglalarawan o yung mga bagay daw na pwedeng naglalarawan ng pagkilos. Ano ba ito? Kamukha ng kabayo, horse o lumilipad ng mga ibon, sasakyan o elevator, tangke na may mga isda. Yung ganun po, hindi nyo pwedeng ilagay doon sa likod ng inyong fortune table, yung mga ganong larawan, no? Yung may tumatakbong kabayo, lumilipad na ibon, sasakyan, o hindi pwede yan, no? Ano po, yun lamang binabanggit kanina, yung mga mangingisda na mahatak ng lambat na puno ng huli at sariwang pagkain at prutas, o kaya yung mga magsasangang umaani ng gintong butil, yan ang mga may inam para makahatak ng swerte. Ayan po yung fortune table. Doon sa nagtanong sa akin, sana nasagot ko po. Ito naman po yung tinatawag nating katanungan kanina, yung tamang pwesto ng wall clock upang maging maswerte ang tahanan at negosyo. Ito naman po yun. Kalimitan sa pungsoy, kalamitang naglalagay ng isang orasan sa lugar ng bahay na may magandang chi, kung saan ang pagkilos ng kamay ng relo o pendulum ay nagpapalakas ng chi na hinahayaan na umikot ito sa kabuuan ng bahay. Ganyan po yung gagawin nyo. Sinasabi pa rin ng mga eksperto sa pungsoy, maaring ilagay ang isang orasan sa kaliwa ng dragon wall o yung harapang dingding ng isang kwarto. Harapang dingding ng isang kwarto, pero huwag itong ilagay ng parap sa pangunahing pintuan. O halimbawa, yung pinaka parang kwarto nyo doon, no? May wall kayo doon na tipong kwarto, yung pintuan o yung wall ng o dingding ng kwarto. Kung hindi naman, divider yan ng isang kitchen kaya, o dingding patungo doon sa kitchen, pwede rin yan. Pero dapat huwag itong ilalagay ng parap sa pangunahing pintuan. Ibig sabihin, huwag nyo itong ilalagay na nakaharap sa inyong main door dahil hindi po yan maganda. Ang orasan ay nagpapagunita sa atin na tayo ay nauubusan na ng oras. At ito ang dahilan kaya ang mga Chino ay hindi ginagamit ito bilang bagay na pangregalo. O yan, yung iwasan nyo magregalo kayo ng mga ganito. Ang pinakamainam na hugis ng relo o orasan ay bilog, oval, hexagonal o octagonal. O yan po.
Doon sa nagtanong sa atin, sana makatulong po ito. Doon naman sa opisina, kung nais kayong maglagay nito, ay iwasan ninyong ito'y nakaharap sa pintuan ng inyong opisina. O po pwedeng nakapwesto ito, halimbawa yung table nyo, nakaharap kayo sa table, pwedeng yung orasan ninyo, pag nasa harapan ng inyong table, ibig sabihin yung wall doon, pag tingin ninyo sa wall, nandun yung orasan ninyo, makikita ninyo. Pwede po yun. Ano po? O sa isang bahagi ng inyong opisina, pero iwasan na nakatapat doon sa pintuan ng inyong office. So, yan po. Sana nasagot ko na kayo. Doon po pala sa mga nagtatanong patungkol sa Golden Power Stone. Available po yan. Pwede po ninyong makuha sa inyong lingkod. At tungkol din naman sa nagtatanong patungkol sa Energizer Magnetic Power Pendant, available pa rin po yan. Ganon din po naman yung Testamentum Talisman upang ilayo kayo sa kapahamakan. Herembet Talisman upang ilayo din kayo sa mga sumpa, kulam at iba pa. Palipad hangin, ayan, parang mailayo kayo sa masasamang tao. Yung Energizer Magnetic Power Pendant upang mabigyan kayo ng lakas, kagalingan at swerte na rin. Doon naman sa naghahanap ng Obsidian with Golden Power Stone Bracelet, available po ngayon yan, pero ilang peraso lamang. Ayan po, doon sa mga nais na magpapunsoy, pwede naman niyo akong tawagan at kayo aking pupuntahan. Tawagan niyo lamang ako sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yun din ang aking number. O kaya naman magmensahe sa aking Messenger, ang aking Facebook account, Shalir Haila. O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Haila Shalir. O kaya naman mag-email kayo sa aking email at haila_shalir@yahoo.com. Mga kwento ng pasasalamat mula kay Natividad Gueang Ancheta. Good morning po Sir Zolir. Salamat po sa lahat ng mga nakuha ko sa inyo ng mga charms kasi gumaling ako at lumakas lalo na yung Energizer. At mula kay Robe Regulacion, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at simula umorder ako sa iyo ng bracelet na pangkalusugan ay malakas po ako palagi, Master. Salamat po ng marami Sir. Maraming salamat din po sa inyo mga giliw kong taga-subaybay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan. Thank you!